Sa video na to ay meron tayong bad news at good news. Pero syempre, alam nyo na yung good news, kaya't unahin na natin. Na shoutout lang naman tayo ng isang big winner PBB na si Piang. Ulitin natin dahil sa dami ng tao ay hindi na siya narinig, pero ito ang sabi ng kanyang bibig. Hi, Vincent TV, hello. O diba? Good news talaga. Pero hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Dito na agad tayo sa bad news. Nanakawan ako ng cellphone. Oo, nadukutan, nanakawan, nasalisihan o kahit anuman term na gusto nyo. Habang abala ako sa pagpapashoutout kay Piang, ay abala rin pala yung magnanakaw sa bulsa ko para makuha yung cellphone. At ayan na nga, lumayo na siya sa akin dyan. Pero hindi ko pa alam na nawawala na yung cellphone ko niyan ha. Minabuti ko na i-blurred na muna yung mukha niya. Pero kahit hindi ko siya i-blurred ay ayos lang. Dahil kinagabihan ay nag-usap kami sa barangay. At kilala siya ng mga kakilala ko na talagang mabait nga. Kaya nagkausap kami, nagkapasensyahan, nagkaunawaan na ganun yung nangyari. Kasi naipost siya eh. Nung pinsan ko, siyempre dala lang ng bugso ng damdamin, naipost siya. Pero agad nabura din naman agad yon. Kaya yun nga, ay nag-usap kami, nilinaw namin na parang first alarm lang. Dahil siya yung nasa likuran ko nung nawala yung cellphone ko. Kaya siya talaga yung pagbibintangan. At kaya naman na-upload ko to dahil nagpaalam din ako sa kanya na kung pwede ko ba i-upload. Kasi para awareness na rin sa mga kababayan natin sa Taytay. At malinis ko rin yung pangalan niya. At isa pa, baka makita to ni Piang at bigyan tayo ng cellphone. Hindi, joke lang. Pero bago ang lahat, ito muna ang nangyari. Nandito kami sa harap ng munisipyo dahil dito nilalabas yung mga artista. Para dito pa lang ay makita mo na sila. Pero sa kasamaang palad, itong atin na naka brown na cap. Ayan, tingnan mo, umiiyak na siya dyan. Nadukutan naman siya dyan ng wallet. Last pera na lang ngayon, wala silang pamasahe. So yun, ang ginagawa namin dyan ay pinapanood namin sa cellphone ko. Ayan pala yung cellphone na nanakaw sa akin. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga dyan yung video, yung mga files ko, yung mga pending na na-edit ko na, i-upload na lang. Yun talaga yung masakit eh. Nandun yung mga files ko, yung mga video eh. Kaya ayan, tinutulungan ko siya, pinapanood namin dyan kung sino yung mga katabi namin na posibleng kumuha. Pero yun nga, dahil nagkamali na tayo, ayoko na rin magbintang. Basta isa yung mga nandiyan dyan. Pero wala na pala dyan na, umalis na. May nakita kami dyan na nawawala na. Nakakilala nung kapitbahay nitong katabi ko sa kabila. Yun, kakilala daw nila yun. Pero ayoko na magbintang kasi nagkamali na nga tayo. Yan, nag-usap kami nga ni ate, sinend ko sa kanya yung video na yung nawala na yung tao dyan na posibleng kumuha. Tapos yun, sinataon ni ate nung gabi, kinamusta ko siya, sabi ko, ate, kamusta ka na? Ako rin, nanakawan ng cellphone. Yun, ganun. Eh, nagpapulis na ata siya, yun, hindi na siya nakapag-reply pa kung ano nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin sa akin yung cellphone ko. At alam ko na hindi lang ako yung nawala, nanakawan, nadukutan. Maraming kababayan dyan sa Taytay na nawalan sa pangyayari. At magdoble ingat na lang kayo para hindi nyo maranasan yung nangyari sa amin. At habang madali ang ine-edit ko tong video ay meron akong nakita. Dalawang babae. Pero ayoko na magbintang. Hindi siguro nila alam na 360 tong camera ko. Ayan o, kayo na humusga. Ipinasa sa nakapink yung cellphone. Tapos ayun na, iska po na. Pero hindi tayo magbibintang. Babalitaan ko na lang kayo kung anong mangyayari. O sige na, paalam. Mag-ingat kayong lahat.